Ano po yung pinaka-reason nyo personally? Ba't nyo po sinimulan yung Madicor? Siwalat yung nakaraan. Ano po sa tingin niyo yung pinakamahalagang element of Agri ka ba rito? O agri ka ron. Magandang araw mga ka-agri! Kayo nanonood sa isang programang may malamang talakayan tungkol sa agrikultura. Ako si Jed. At ako naman si Ruth. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga karanasan at pananaw ng mga taong nagbibigay buhay sa larangan ng agrikultura. Ito ang Agri on Air. Tinig ng paglilingkod at kausayan tungo sa kaunlaran ng agrikultura. At ayan na nga, Ruth, sobrang excited ako sa first episode ng Agri on Air kasi finally, we are one step closer to our dream of democratizing knowledge in the agricultural field. Totoo yan, Jed. Excited rin ako na makilala yung mga taong exposed at may first-hand experience sa agriculture. Kumbaga, the veterans. Tama yan, Ruth. Pero syempre, bago sa veterans, dito muna tayo sa nagpasimula nitong mismong podcast natin, ang Mandala Agriculture and Development Corporation o Madicor. Mahalaga rin na tignan natin yung kasaysayan ng Madicor at kung paano nga ba nito natulungan ang ating mga ka-agri na makapasa sa Agriculturist Licensure Examination. Mahalaga rin na makilala kung sino nga ba yung mga taong isa sa mga pillars ng Madicor. Tama yan, Ruth. Kaya naman, mapalad tayo at makakasama natin ang isa sa mga co-founders ng Madicor, si Sir Elpidio L. Rosario o mas kilala bilang Sir ELR. Siya ay kilala sa kanyang natatanging kontribusyon bilang Graduate Assistant, Head ng Department of Agronomy, Director ng Farming Systems and Soil Resource Institute, at syempre bilang profesor. Siya rin ay kilala sa kanyang successful track record bilang entrepreneur at co-founder ng Madicor na mahigit 50 years. Wow! At para naman padaluyan ng kwento, makakasama ni Sir ELR si Arvin Joshua Barlongo o mas kilala natin bilang Josh. Siya ang kasalukuyang Chief Executive Officer o CEO ng Madicor. Siya rin ang founder ng Sprout Up Philippines at Yabong Pilipinas. Kaya sa ating mga ka-agri, tutukan na natin ang isang malamang discussion kasama si Sir ELR at si Sir Josh. Ano, G? So, good day everyone. And in our episode ngayon, we are with the presence of the founder of Madicor Agri Board Review and yung Madicor itself. Let us all welcome Sir Elpidio L. Rosario. Ayan. So, welcome po sa ating podcast. At ngayon po, para pag-uusapan lang natin, ano nga ba yung nagpudyok sa inyo? Kung ba't nyo sinimulan itong Madicor? Ano yung istorya ng Madicor? Ayun. So, to start po, i-run through nyo naman po kami. Ano po yung pinaka-reason nyo personally? Ba't nyo po sinimulan yung Madicor? Salamat, Alvin, sa pagkakataon nito. Makapagsalita, siwalat yung nakaraan. Yung Madicor, basically, nag-umpisa yan kasi mga magka-classmate kami, mga dito sa UP. Tapos napadala kami sa labas, natapos yung degree namin. Tapos pagbalik, wala kang na-motivate ka pero wala kang magawang iba, no? Tuturo. Doon napag-isipan namin na ano kaya maganda na para naman magamit natin yung ating training. So pumasok sa amin na mayroon tayong naralaman, bakit hindi tayo natin i-offer yung services natin na kung ano-ano pangailangan. So gano'n nag-umpisa, wala rin kami pera. Alam mo, nag-umpisa rin dito na nakakuha kami ng pera, may nag-order ng yung itong pimienta, mga planting materials dito sa Davao. So nabenta kami, nakakuha kami ng pondo. Yun ang nagamit namin para patayo yung Madicor.
So, yun. Na, parang nabuhay yan dahil sa, alam mo yun, may pagkasamahan kayo, pagkakaibigan, pero kayo misyon. So, kahit na walang pera na dumarating, kasi sa una, mahirap yung consultancy. Kailangan mapatunayan mo na may kakayahan kayo. So, sa awa ng Diyos, unti-unti dumating yung mga projects dito sa Pilipinas. Pero talagang yung Madicor, medyo gumanda ang takbo nung nakakuha kami ng project sa labas. International. International na nakakuha kami ng project sa USA, sa ADB, sa yung mga ibang grants, yung mga loan projects. So, nandyan kami sa Indonesia, sa Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, pati sa Afghanistan eh. So yun, kami, na-organize kami noong 73. So mga ako na ngayon, naka more than 50 years na rin ang Madicor. So ang ginagawa ko nga ngayon na hindi na rin kaya na ipagtuluyan. So, nirarap up na yung operations. Pero naka-organize kami ng grupo tulad ng ipagtuloy nila yung mga empleyado namin para sila ang yung inaalalayan. So may mga maliliit kami nagawa katulad ng tree care services. Agri board review, I think nasabi ko na rin sa iyo, Alvin, na isa yan na tayo rin tayo na gusto na yung makatulong. So mahigit na 2 dekada na rin yan. So yan, Alvin, ako natutuwa kasi nandiyan kayo. Sana makakita ng mga tao na ipagpatuloy yung mission na yan. Nakita ko yung ambisyon, maganda rin yung kasi maganda yun na makakatulong ka. Hindi yung iba yung kasi yung hinahabol mo yung pera eh. Totoo po. Dito, para sa amin, may mission ka na sa kabutihan palad, nagkaroon ka rin ng magandang income. Service with profit. So, process yan. Okay. Ayun. So yun, Alvin, yun ang Madicor. Basically, is an international company. Kami natutuwa kasi basically mga natulungan namin yung mga professor sa UP. Sila ang tumulong din, sila ang nagawa nating consultants. Yes po. Mga retired na. Bakit makasabihin mo, bakit hindi tuloy yung paggabuo ng projects? Mahirap kasi, mahirap yan. Kailangan kasi kung hindi mo kapatakan yung tao. Kasi dito importante yung kami. Magpapromise ka, kailangan may deliver mo. Kung hindi mo na-deliver yan, sira ka kagad. Actually, ayun po yung question ko sana nasusunod. Kasi nakaka-amaze na yung Madicor pala. Nakapunta siya sa iba't ibang countries. Like, sobrang international pala siya. Paano niyo po ini-establish dati yung mga ganong connections? Paano po kayo nakakapunta dun sa mga ganong bansa? Basically, ganito eh. May mga projects yan. Diba, USAID, i-advertise nila. May project na ito, nakakailangan ng consultant. Ganun din ng KDB. So, kung grupo kayo, magbibid ka. So, magbibid ka, mag-send ka ng proposal. Diba, project na ganito, paggawa ng pag-establish ng plantation. So, sabihin mo, di interesado kami, ito, Madicor kami, ito, experience namin. Kung gagawin namin yung project na yan, ito yung mga consultants i-deploy namin. Ito yung process namin. Sasabihin mo rin yung process mo, how you will implement the project. So yun ang delegates nila. Pati kasama na rin doon yung financial proposal mo. So yun, medyo natuto rin kami sa tricks of the trade. So, alam mo kung paano mo presyohan. But yung magandang nangyari rin. Kasi ang kakompetensya mga European countries, mga American.
Ang punto namin doon, medyo mababa ang aming presyo. Okay. Yeah. So, mas makakatipid po sila sa inyo. Mababa ang presyo. Pero in terms of qualification ng mga Okay, consultants, halos pareho yan. Okay. May PhD rin kami dito sa mga university. Ah. So yun, doon ang medyo narakot tayo dyan. Another thing po na as in sobrang amazing din sa journey ng Madicore is yung sinasabi nyo nga po kanina, teamwork kumbaga. No? Ano po sa tingin niyo yung pinakamahalagang element of a team na working forward for a mission? Yung teamwork. Yeah. Importante kasi doon sa samahan, yung malalim na pagkakakilalanan. Kasi hindi tayo perfecto tao. Yeah. Diba, may mga magkakamali ka rin. Yun, natitemper yan ng samahan, dahil sa samahan. So yun, kasi dito, nag-aaway ka kasi sa approach. Kung kami nagpupropose, kasi nagsisigawan yan. Kasi you have to push through yung kwan mo eh. Pero pagkatapos nagtatawa na yan sa sama. So yun ang importante. Kung kwan mo yung, kaya sinasabi ko sa Alvin, sa grupo, importante yun. Kasi kung may kasama ka dyan na medyo mapitik lang konti, Aaral na. medyo nahirap yun. Opo, yeah. Sabi. Dapat kilala na yan. Marating yun. Hindi naman tayo perfecto. So yun ang importante. Kaya dito sa nag-umpisa ka, importante yun ang yung tao na kahit na magburahan kayo, hindi yun. Kasi when you pursue a mission, an idea, A higher mission. open ka talaga eh. Yeah. Opo. So yun yung tao na hindi pagkalap ka na, di balat sibuyas. Tama po. Yeah. And I think with your personality, you can be a focal point to attract people. Kasi yung importante yan isang tao. You bring in other individuals. Yeah. Mga initiative kami tulad ng daycare. Opo. Andyan yan, opportunity na yan. Ito ay binigay ko na sa inyo yung Agi Board Review. Isang mission yan kasi but I think it's a very satisfying kanyan. Pati yung tree care eh. Opo. Yung tree care, pwede pagkapirahan yan. There's a need for that service. Kung mapunduan ninyo yan, may mga kanyan eh. Mapapalawak din yan. May foundation na rin po kasi. Foundation na pangalan na. Yeah. And it's connected with the expertise ng UP Los Baños. Opo. Maganda kasi you take advantage of the kanang university. Yung prestige mismo ng Prestige siya. UPLB. Kalakayahan. Pwede yung pagmalakihan. Opo. Kaya namin. Yeah. At tingnan din ninyo yung mga professors dyan. Alam mo, kahit na hindi member, halimbawa, kung mag-organize kayo dito, kahit hindi nyo member ng grupo, but you can actually take advantage of them. Halimbawa, yung getting them to meet. I think I mentioned this earlier. And then discuss a certain issue, you can pick up their minds. Opo. Mga gamit nyo sila. Kaya dito baka i-convert ko dito na itong building na ito baka paggamit nyo para organize a coffee shop na monthly get together, kape lang. Tapos intro. May mga kung may nisip kayong idea, halimbawa yung tree care, halimbawa yung pag-usapan, ganito, paano natin palawak ito? You get them to, Opo. Yeah. so yeah.
Actually, ayun po yung ayun din, medyo na-touch din ni Sir ELR yung reason kung ba't natin sinisimulan tong podcast na to. Kasi we also want people, also yung ating mga experience ng mga professors, yung mga retired na, even experts, mga scientists, na pumunta dito sa podcast na to. Tapos, i-share ko ano yung mga journey nila sa agriculture, i-share sa inyo kung ano nga ba yung mga iba pang knowledge na meron sa agriculture. Kahit sa field man sila, kasi agriculture is a very diverse field. Hindi lang naman siya puro crop science. Meron ding animal science, soil science, extension, economics, yung mga yon. So, ang dami pang pwedeng pag-usapan sa agrikultura. At ayun din yung rason kung bakit tayo kung bakit tayo nag-start ng ganitong podcast. Ayan. So, sir, siguro like to end, I already saw your vision, and I abide dun sa mission na meron yung Madicor, kung paano nyo siya sinimulan. Ano naman po yung mensahe nyo sa next generation? Siguro, pwede sa amin o kaya sa mga future na mga may involved sa agriculture. Yung the dedication for your field mo, kasi that look for the opportunity, hindi yung maraming open up your eyes, yung opportunity, kasi normal naman dyan, parang kasi agriculture, ang commitment dito parang hinahabol ka agad yung employment makakuha ng trabaho. Yun lang ba opportunity dito? The greater opportunity is yung sa iyo mismo. Create your own. Yes. That's the best. So yun lang ko. Na hanapin ninyo, and I think through yung hindi lang sa iyo mismo, but through yung yung connection ninyo. So yun lang ko na there is so much that you can pursue within your profession. But open up your eyes. Yeah. Huwag kayo kontento dyan lang sa employee ka para research assistant, assistant ka lang. Ang importante dito yung entrepreneurial, saka yung even in service alone, you can make a life out of it. Yeah, I agree with that. Yeah. So yun, Alvin, I see that in you. So you can attract people, then you have that dedication. So yun, go ahead with that. You are the, kasi maganda itong ginawa mo, okay ito. You can get this and then circulate this. Hindi na necessarily yung itong session natin. Iba pa. So, keep up good work. Thank you po. Thank you po. Happy Father's Day. We're shooting this June 22. So, yeah, happy Father's Day po. Okay lang. Like, as the father of Madicor din, yan, and as the founding father, sobrang, it's an honor po na manggaling sa inyo yung mga salitang yun. And, ayun, parang nakaka-bless. Nakaka-bless siya ng, to also ground myself sa mga ginagawa ko sa buhay ko. Yeah. Tuloy ba? Ay, so lucky. Wala ba ginagawa mo ito? Hindi sa binubula kita. Thank you very much po. Okay, so that's it for this episode. Again, feeling ko this episode, I think it's a quick episode, pero ang daming learnings. Like, kaya favorite ko talaga yung learning from people who are more experienced than me, who have higher knowledge than me. Kasi, alam niyo yun, it's really refreshing na magkaroon ng mga conversations with people who are
far and more, better than kung sino man tayo ngayon. And I hope also you guys as future agriculturists, I also find those people. It can be your mentors, it can also be your classmates, ganyan. Para rin, ayun nga, ang sabi ni Sir kanina, teamwork. We cannot do this alone eh. Like, hindi naman pwedeng all throughout our life, mag-isa lang tayo and all, di ba? So, take those connections, deepen those connections, tapos be also teachable para whenever na, for example, meron kang maling ginawa, it will be easier for you to accept corrections from the people around you. Ayun, so napakaganda ng episode na to. I love that we started this YouTube channel with this episode. And again, sir, thank you very much. Happy Father's Day. Thank you very much. Thank you. See you in the next episode. Bye. Bye. Ayan, napakinggan na natin yung naging malamang talakayan kasama si Sir R at Josh na talagang sobrang inspiring yung naging discussion from their humble beginnings hanggang sa mga achievements na nabanggit nila over the years. Ayan, tama yan. No? At syempre yung pinaka-take away ko sa sinabi ni Sir EL, sa dami ng sinabi niya, is yung teamwork. Kasi di ba may kasabihan nga tayo na no man is an island. Kaya mahalaga makapag-develop tayo ng skills to interact, communicate with them, build connection to achieve greater heights. Greater heights? Pero speaking of teamwork, akala ko ang mabibring up mo ay ang teamwork makes the dream work. Pero agree rin naman talaga ako sa no man is an island dahil nabanggit rin na pinapahalagahan ng Madicor ang partnerships in making collaborative work and networks sa iba't ibang bansa. Pero lalo na sa pagpapaunlad ng agriculture at pagbibigay ng appreciation sa agriculture dito sa Pilipinas. Tama yan, partner. At since nasa usapin na rin naman tayo ng Madicor at advokasya nila, sa mga nagnanais mag-take ng agriculturist licensure examination, ay pwede pa kayong mag-enroll sa Madicor Agri Board Review at bukas na bukas pa kami sa pagtanggap ng mga enrollees sa aming mga klase. Totoo yan. At alam mo na nakakapag-produce yung Madicor ng mga top-notchers. At may kita niyan kung usapang resibo lang naman. You may check out their official Facebook page, Madicor Agri Board Review. At may kita niyo doon na cover page nila ang mga top-notchers. So baka kilala niyo sila, guys. Go check them out. And check out the description box below and click the link to also register. Nagtatapos ang isang episode ng Agri on Air. Abangan nyo kami sa mga susunod pa naming airing at di mo na namin di-disclose kung kailan. Secret! At ayun na nga, muli, ako si Jed. At ako naman si Ruth. At ito ang Agri on Air. Tinig ng paglilingkod at kausayan tungo sa kaunlaran ng agrikultura.